Paano kung ang panaginip mo ay hindi lang isang random na imahe sa iyong isipan, kundi isang mensahe mula sa Diyos? Paano kung ang isang panaginip mo ay babala ng isang darating na panganib o kaya'y isang pahiwatig ng isang pagpapalang malapit mo nang matanggap? Maraming tao ang nagigising na may kakaibang pakiramdam, nagtatanong, may kahulugan ba ang napanaginipan ko? Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito, handa ka bang maintindihan ito? May mga panaginip na nagbabago ng buhay. Tandaan si Jose sa Lumang Tipan, isang binatang may pangarap na tinawanan ng kanyang pamilya, ngunit kalaunan ay naging gobernador ng buong Ehipto, Genesis 37 verse 5-10. Ang isang panaginip lang ni Haring Nebukadnesar ay nagpadala kay Daniel sa trono ng kasaysayan, Daniel chapter 2. Sa kabilang banda, may mga panaginip na nagdadala ng takot, mga bangungot na tila babala o anino ng isang masamang pangyayari. Ngunit ano nga ba ang totoo? May panaginip ka bang paulit-ulit? Isang eksena na bumabalik nang hindi mo alam kung bakit? O baka naman may kakaibang simbolo sa panaginip mo, mga ahas, tubig, kamatayan o paglipad, na tila may gustong ipahiwatig sa iyo? Huwag kang mabahala. Hindi lahat ng panaginip ay may misteryosong mensahe. Pero hindi rin natin dapat basta-bastang baliwalain ang mga ito. Ang totoo, may tatlong pangunahing pinagmumulan ng panaginip. Diyos, ang ating subconscious mind, at espiritual na puwersang hindi natin nakikita. Oo, hindi lahat ng panaginip ay mula sa Diyos. Pero hindi rin lahat ng panaginip ay dapat isantabi. Minsan, ginagamit ito ng Diyos para bigyan tayo ng direksyon, babala o pagpapala. Minsan naman, ito'y refleksyon lang ng ating mga iniisip, takot o pangarap. At sa ibang pagkakataon, maaaring ito'y atake ng kaaway upang guluhin ang ating isipan. Kaya paano mo malalaman kung ang panaginip mo ay mahalaga? Anong uri ng panaginip ang dapat mong seryosuhin at ipanalangin? Ano ang mga simbolo at kahulugan ng mga ito ayon sa Biblia at psikolohiya? Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 uri ng panaginip at baka isa sa mga ito ang sagot sa matagal mo ng katanungan. Huwag mong palampasin ito. Baka sa panaginip mong hindi mo pinansin, naroon ang sagot sa matagal mo nang ipinagdarasal. 1. Ang panaginip ng paglipad, isang mensahe ng Diyos o isang pagnanasang makatakas. May isang lalaking nagngangalang Elias, isang ordinaryong manggagawa na paulit-ulit na nananaginip ng paglipad. Sa kanyang panaginip, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin habang dahan-dahan siyang pumapailang lang sa langit, malaya, walang takot, at tila may isang malakas na puwersang nagtutulak sa kanya pataas. Ngunit isang gabi, nag-iba ang takbo ng kanyang panaginip. Sa halip na lumipad ng malaya, bigla siyang hinila pababa para bang may humahawak sa kanya at hindi siya pinapayagang umangat. Pagkagising niya, isang katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip kong ito? Kalayaan ba ito o babala? Maaring isa ka sa mga katulad ni Elias. Paulit-ulit kang nananaginip na lumilipad at nagtataka ka kung may mensahe ito. Sa Biblia, ang paglipad ay simbolo ng paglago, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Isaiah 40 verse 31. Ibig sabihin, maaaring ito'y paalala ng Diyos na ikaw ay may mas mataas na layunin, na may pinaghahandaan siyang mas malawak na misyon para sa iyo. Ngunit paano mo malalaman kung ang panaginip mo ay isang tawag ng Diyos o isang manifestasyon lang ng iyong subconscious na nais lumaya mula sa isang sitwasyon sa buhay? Isang mahalagang tanong ang dapat mong sagutin. Ano ang nararamdaman mo sa panaginip mong ito? Kapayapaan ba o takot? Saya ba o pangamba? Dahil kung ito ay nagbibigay ng kalayaan at kapayapaan,
Maaaring ito'y senyales ng Diyos na ikaw ay nakatakdang tumaas at lumago. Ngunit kung ito ay may kasamang takot o pabagsak na pakiramdam, maaaring ito'y babala na may pumipigil sa iyong espiritual na pag-angat. Ngayon, anong klaseng paglipad ang naranasan mo? Ang sagot mo ay maaaring magbukas ng isang mas malalim na kahulugan na hindi mo pa natutuklasan. Pangalawa, panaginip ng pagkahulog. Babala ng Diyos o sigaw ng iyong kaluluwa. Isang gabi, si Daniel ay nagkaroon ng isang panaginip. Isang panaginip na tila napakalinaw, napakatotoo. Sa kanyang panaginip, siya ay nasa tuktok ng isang mataas na gusali, tumitingin sa malawak na tanawin sa ibaba. Ngunit sa isang iglap, nadulas siya, nawalan ng balanse at bumagsak ng napakabilis. Pinilit niyang kumapit, sumigaw, ngunit walang nakarinig. Habang siya ay bumabagsak, nagising siya ng bigla, humihingal at nanginginig. Kinabukasan, hindi niya maalis sa isip ang tanong, ano ang gustong iparating ng panaginip kong ito? Ang panaginip ng pagkahulog ay isa sa pinakakaraniwang panaginip na nararanasan ng tao, ngunit isa rin ito sa pinaka-nakakabahala. Sa Biblia, ang pagbagsak ay madalas na sumisimbolo sa espiritual na panganib o pagtalikod sa pananampalataya. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. Unang Korinto 10 verse 12. Maaaring ito'y paalala ng Diyos na huwag kang maging kampante sa iyong buhay espiritual dahil ang kaaway ay laging naghihintay ng pagkakataong hilahin ka pababa. Ngunit paano kung ito'y hindi tungkol sa espiritual na aspeto, kundi isang mas personal na damdamin? Ayon sa psikolohiya, ang panaginip ng pagkahulog ay madalas na konektado sa stress, kawalan ng kontrol o pangamba sa buhay. Maaari itong palatandaan na ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan pakiramdam mo'y hindi mo nahawak ang direksyon ng iyong buhay, sa trabaho, relasyon o iyong sariling emosyon. Ngunit narito ang mahalagang tanong. Bakit ka bumagsak sa iyong panaginip? Ano ang nagdulot ng iyong pagbagsak? Dahil minsan, ang sagot sa panaginip ay hindi sa mismong pagbagsak, kundi sa kung paano ito nagsimula. At kung alam mo ang ugat ng iyong takot, maaaring nandoon din ang susi ng iyong kaligtasan. Pangatlo, panaginip ng pagkawala ng ngipin. Isang senyales ng kahinaan o isang babala ng pagbabago. Isang gabi, si Mara ay nagising na pawis, hawak ang kanyang bibig. Sa panaginip niya, isa-isa raw nalalagas ang kanyang mga ngipin. Una, isang maliit na bitak hanggang sa tuluyang mahulog ang mga ito sa kanyang kamay. Sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit walang lumalabas na boses mula sa kanyang bibig. Nang magising siya, nanatili sa kanya ang takot at isang katanungan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Ito ba ay isang babala? O may gustong ipaalala ang Diyos sa akin? Sa Biblia, ang ngipin ay madalas na sumisimbolo sa lakas at kapangyarihan. Sa Awit 58 verse 6, may panalangin, sirain mo ang kanilang mga ngipin, O Diyos, na nagpapahiwatig na ang pagkawala ng ngipin ay maaaring tanda ng kahinaan o kawalan ng kakayahang lumaban. Kaya kung napanaginipan mong nalalagasan ka ng ngipin, maaaring ito'y isang paalala mula sa Diyos na huwag kang mawalan ng lakas ng loob. O baka naman isang babala na may aspeto sa buhay mo kung saan ka humihina, maging ito'y sa pananampalataya, relasyon o personal na kumpiyansa. Ang tanong, saang bahagi ng buhay mo ka nakakaramdam ng pagkawala ng kapangyarihan? Sa psikolohiya, ang panaginip ng pagkawala ng ngipin ay madalas na nauugnay sa insecurities, takot sa pagtanda, o kawalan ng kontrol sa isang sitwasyon. Baka natatakot kang mawalan ng trabaho, mawalan ng isang mahal sa buhay, o mawala ang respeto ng iba sa iyo. Maaari rin itong sumasalamin sa stress tungkol sa personal na imahe. Baka may kinakaharap kang pressure na hindi mo na kayang dalhin. Ngunit tandaan ito, ang pagkawala ng isang bagay ay maaaring pahiwatig na may bagong darating.
Kaya ang tanong ay hindi lang kung bakit mo napanaginipan ito, kundi anong pagbabagong pinaghahandaan ng Diyos para sa iyo. Pang-apat, panaginip ng tubig, daloy ng pagpapala o babala ng bagyo. Sa isang panaginip, nakita ni Miguel ang kanyang sarili sa tabi ng isang napakalinaw na ilog. Ang tubig ay napakapayapa, halos parang salamin, at ramdam niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Ngunit biglang nagbago ang tanawin, dumilim ang langit, at ang tubig ay naging maputik at nagngangalit, tila isang rumaragasang baha na handang lamunin siya. Siya'y nagising na may kaba sa dibdib, hindi sigurado kung ang nakita niya ay isang pangako ng Diyos o isang babala ng paparating na pagsubok. Sa Biblia, ang tubig ay isang makapangyarihang simbolo. Mula sa sinumang sumasampalataya sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Juan 7 verse 38. Ang malinaw na tubig ay kumakatawan sa buhay, kalinisan at pagpapala mula sa Diyos. Ngunit ang maruming tubig, ito'y madalas na tanda ng kasalanan, espiritual na kaguluhan o pagsubok. Sa Genesis, ginamit ng Diyos ang baha upang linisin ang kasamaan sa mundo. Sa Exodo, hinati niya ang dagat na pula upang bigyan ng daan ang kanyang bayan. Kaya't kung malinaw ang tubig sa iyong panaginip, maaaring ito'y patunay ng kapayapaan at direksyon mula sa Diyos. Ngunit kung ito'y madilim at marumi, may kailangan kang suriin sa iyong buhay. May pinapakita bang bagay na kailangang linisin o iwasan? Sa psikolohiya, ang tubig sa panaginip ay kadalasang nagpapakita ng ating emosyonal na estado. Ang malinaw at mahinahong tubig ay tanda ng kapanatagan, habang ang maalon o maruming tubig ay maaaring sumasalamin sa stress, takot o problemang hindi mo pa natutugunan. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito: ikaw ba ay lumalangoy ng may kumpiyansa o ikaw ay nilulunod ng tubig sa iyong panaginip? Dahil minsan, hindi lang ang anyo ng tubig ang mahalaga, kundi kung paano ka tumutugon dito. Ano man ang sagot mo, isang bagay ang sigurado: may gustong ipakita sa iyo ang Diyos. Ang tanong, handa ka bang makinig? Panglima, panaginip ng hubad sa publiko, nahuli sa lihim o panawagan ng katotohanan. Isang araw, si Ana ay nagising ng may matinding kaba. Sa kanyang panaginip, naglalakad siya sa isang mataong lugar, sa palengke, sa eskwelahan o sa simbahan, ngunit may isang bagay na mali. Wala siyang suot na damit. Napansin niya ang mga tingin ng mga tao, ang mga bulungan, ang pagtawa sa paligid. Sinubukan niyang magtago, magtakip, ngunit kahit anong gawin niya, hindi siya makatakas sa nakakakilabot na pakiramdam ng kahihiyan. Pagkagising niya, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ang gustong iparating ng panaginip kong ito? May tinatago ba akong hindi ko namamalayan? Sa Biblia, ang kahubaran ay may malalim na espiritual na kahulugan. Matapos magkasala sina Adan at Eva, bigla nilang napagtanto na sila'y hubad at sila'y napahiya. Genesis chapter 3 verse 7. Ang panaginip ng pagiging hubad ay maaaring tanda ng guilt, takot sa kahihiyan, o pakiramdam ng pagiging vulnerable sa harap ng Diyos o ng tao. Marahil may isang bagay sa iyong buhay na hindi mo nais ipakita sa iba. Isang kasalanan, isang sikreto o isang bahagi ng iyong pagkatao na ayaw mong ilantad. Ngunit tandaan mo ito: ang Diyos ay hindi naglalantad upang ipahiya ka, kundi upang palayain ka. Sa psikolohiya, ang ganitong panaginip ay madalas na nauugnay sa takot na mahusgahan, hindi pagiging handa sa isang sitwasyon o pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Baka may hinaharap kang bagong hamon, bagong trabaho, bagong relasyon o isang mahalagang desisyon, at pakiramdam mo'y hindi ka sapat o handa. Ngunit tanungin mo ang sarili mo: ano ang ikinatatakot mong malaman ng iba? Ano ang tinatago mong ayaw mong makita ng mundo? Dahil minsan, ang tunay na pagpapalaya ay hindi sa pagtatago, kundi sa pagtanggap na sa harap ng Diyos,
hindi mo kailangang magkubli dahil ang kanyang grasya ang nagsasaklob sa iyo. Pang-anim, panaginip ng ahas, babala ng tukso o pagsubok ng katapatan. Sa isang panaginip, si Mark ay naglalakad sa isang maganda at berdeng hardin nang biglang may gumalaw sa damuhan. Isang mahabang ahas ang dahan-dahang gumapang papunta sa kanya. Ang mga mata nito'y nakatuon sa kanya, tila nag-aabang ng tamang oras para umatake. Sinubukan niyang umatras, ngunit tila napaparalisa siya sa takot. Gusto niyang sumigaw pero walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. At sa isang iglap, ang ahas ay tumuklaw at siya'y nagising na may malamig na pawis sa kanyang noo. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Babala ba ito ng panganib? O may itinuturong katotohanan tungkol sa kanyang buhay? Sa Biblia, ang ahas ay may napakalalim na espiritual na kahulugan. Sa Genesis 3 verse 1-5, ang ahas ang ginamit ni Satanas upang tuksuhin si Eva at dalhin ang kasalanan sa mundo. Kaya't sa maraming pagkakataon, ang panaginip ng ahas ay maaaring babala ng tukso, espiritual na panganib o isang taong mapanlinlang sa iyong buhay. Maaaring may isang sitwasyon na inilalayo ka sa Diyos o may isang taong may masamang intensyon sa paligid mo. Ngunit tandaan ito, hindi nagpapakita ang Diyos ng babala ng walang layunin. Kapag napanaginipan mo ang ahas, maaaring ito'y panawagan ng Diyos na maging mapagmatyag at lumayo sa tukso bago ka nito mahulog. Sa sikolohiya, ang ahas sa panaginip ay maaaring simbolo ng takot, pagtataksil o isang taong hindi mo mapagkakatiwalaan. Maaaring may isang relasyon sa buhay mo, kaibigan, katrabaho o kahit malapit na tao na hindi mo pa natutuklasang may ibang intensyon. O baka naman ang ahas ay refleksyon ng isang takot na hindi mo pa hinaharap, isang problema o trauma na pilit mong iniiwasan. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ay ito, sa panaginip mo, natakasan mo ba ang ahas o natuklaw ka nito? Dahil kung sa panaginip mo'y nalampasan mo ito, maaaring ito'y paalala na sa kabila ng mga tukso at panganib, may proteksyon at tagumpay na naghihintay sa iyo, basta't mananatili kang nakakapit sa Diyos. Pang-7, panaginip ng kamatayan, isang katapusan o isang bagong simula. Isang gabi, napanaginipan ni Alex na siya ay nasa isang madilim na silid. Sa kanyang harapan ay may isang kabaong, at nang siya'y lumapit upang tingnan kung sino ang nasa loob, laking gulat niya nang makita niyang siya mismo ang nakahiga doon. Napuno siya ng takot at bumilis ang kanyang paghinga. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit hindi siya makakilos. Isang malamig na hangin ang dumaan at biglang bumukas ang kanyang mga mata. Siya'y nagising, nanginginig at litong-lito. Ano ang ibig sabihin ng panaginip niyang ito? May paparating bang masamang pangyayari o may mas malalim na kahulugan ito? Sa Biblia, ang kamatayan ay hindi palaging literal na kamatayan. Sa halip, madalas itong simbolo ng pagbabago, pagsisimula muli o espiritual na pagbabago. Sinabi sa 2 Korinto 5 verse 17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Sa Biblia, ang kamatayan ay hindi palaging literal na kamatayan. Sa halip, madalas itong simbolo ng pagbabago, pagsisimula muli o espiritual na pagbabago. Sinabi sa 2 Korinto 5 verse 17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Kaya't kung napanaginipan mong ikaw o isang kakilala mo ay namatay, maaaring ito'y tanda ng pagtatapos ng isang lumang yugto sa buhay mo, isang masamang ugali, isang relasyon o isang sitwasyon upang bigyang daan ang isang bagong simula. Minsan, ginagamit ng Diyos ang ganitong panaginip upang ipakita sa atin na may bagay na kailangang iwanan o baguhin sa ating buhay
upang tayo ay makalakad sa kanyang plano. Sa psikolohiya, ang panaginip ng kamatayan ay madalas na konektado sa takot sa pagbabago, pagkawala o hindi alam na hinaharap. Maaari itong refleksyon ng iyong emosyonal na kalagayan. Marahil ikaw ay dumaraan sa isang mahirap na pagsubok, isang paghihiwalay o isang malaking pagbabago sa buhay. Ngunit tanungin mo ang sarili mo, ano ang namamatay sa buhay mo? Ito ba'y isang masamang bisyo, isang maling relasyon, o isang lumang bersyon ng iyong sarili na kailangang magbago? Dahil minsan, ang panaginip ng kamatayan ay hindi isang babala ng katapusan, kundi isang paanyaya ng Diyos sa isang panibagong simula. Ikaw ba'y handa ng bumangon at yakapin ang bagong buhay na inihanda niya para sa iyo? Pangwalo, panaginip ng pera o kayamanan, senyales ng pagpapala o pagsubok ng puso. Isang gabi, napanaginipan ni Lucas na siya ay ngunit nang siya'y yumuko upang pulutin pa ang mga bumabagsak na pera, bigla silang naglaho para bang usok na tinangay ng hangin. Napagtanto niyang wala siyang tunay na hawak. Siya'y nagising na may matinding pagtataka. Ito ba ay tanda ng paparating na pagpapala o isang babala tungkol sa kanyang mga hangarin? Sa Biblia, ang pera ay isang bagay na maaaring maging pagpapala, ngunit maaari ring maging isang pagsubok. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6 verse 24, hindi maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't kung napanaginipan mo ang pera, maaaring ito'y pahiwatig ng Diyos na ikaw ay paparating sa isang panahon ng kasaganaan, ngunit may kasamang babala. Huwag hayaang ang pera ang maging sentro ng iyong buhay. Maaari rin itong maging paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa iyong pananampalataya. Sa psikolohiya, ang panaginip ng pera ay madalas na sumasalamin sa kagustuhang magkaroon ng seguridad, takot sa kahirapan o paghahangad ng tagumpay. Marahil ikaw ay dumaraan sa isang panahon ng kawalan at ninanais mong makahanap ng kaluwagan. O baka naman iniisip mo kung paano mo mas mapapaunlad ang iyong buhay. Ngunit tandaan ito, ang tunay na kasaganaan ay hindi lamang nakikita sa dami ng perang hawak mo, kundi sa kapayapaang nasa puso mo. Kung napanaginipan mo ang pera, pangsyam. Panaginip ng pagtatakbo, pag-iwas sa panganib o pagtakas sa katotohanan. Napanaginipan ni Rico na siya'y nasa isang madilim na eskinita at may isang aninong mabilis na lumalapit sa kanya. Pinilit niyang lumingon, ngunit hindi niya makita kung sino o ano ito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at wala siyang nagawa kundi ang tumakbo. Tumakbo siya ng tumakbo. Pero kahit anong bilis niya, hindi siya makalayo sa humahabol sa kanya. Pakiramdam niya ay siya'y nauubusan ng lakas at nang siya'y madapa, nagising siyang pawisan at hinihingal. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Ano ba talaga ang kanyang tinatakbuhan? Sa Biblia, ang pagtakbo ay may dalawang posibleng kahulugan: pag-iwas sa kasalanan o pagsubok. Sinabi sa 1 Korinto 10 verse 13 na hindi tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, sapagkat palaging nagbibigay ang Diyos ng daan upang tayo'y makaligtas. Kaya't kung ikaw ay nanaginip na tumatakbo palayo sa isang bagay o tao, maaaring ito'y paalala ng Diyos na may isang bagay sa buhay mo na hindi mo dapat harapin mag-isa. Kailangan mong manalig sa Kanya. Maaaring ito rin ay isang babala na may isang kasalanan o tukso na dapat mong takbuhan, tulad ng ginawa ni Jose nang tinangka siyang akitin ng asawa ni Potiphar. Genesis 39 verse 12. Ngunit paano kung ang tinatakasan mo ay hindi isang tukso kundi isang responsibilidad? Sa psikolohiya, ang panaginip ng pagtakbo ay karaniwang sumasalamin sa takot sa isang bagay sa tunay na buhay, takot sa isang responsibilidad, isang desisyon o isang taong iniiwasan mo. Maaari itong mga hulugan na may isang problema kang hindi mo pa kayang harapin kaya't patuloy kang umiiwas.
Ngunit ito ang tanong na dapat mong sagutin. Bakit ka tumatakbo? Ano ang pinagtatakasan mo? At hanggang kailan mo ito tatakasan? Dahil minsan, ang panaginip ng pagtakbo ay hindi lang isang babala. Ito rin ay isang paanyaya na huminto, lumaban, at harapin ang katotohanan. Dahil kung kasama mo ang Diyos, wala kang dapat katakutan. Pang-10. Panaginip ng yumaong mahal sa buhay, mensahe ng langit o aninong dapat iwanan. Nakita mo siya, hindi sa alaala, hindi sa isang lumang litrato, kundi sa mismong panaginip mo, buhay, nakangiti, at parang totoong-totoo. Gusto mong lumapit, yakapin siya, marinig muli ang kanyang tinig na matagal mo nang hindi naririnig. Ngunit bago ka pa makapagtanong, bago mo pa masabi ang lahat ng iniwan mong salita, bigla siyang nawala. Parang usok na nilamon ng hangin. Napabalikwas ka ng bangon, nalilito, umiiyak, at may isang tanong na bumabagabag sa'yo. Ano ang ibig sabihin nito? May gusto ba siyang iparating o ito ba'y isang bagay na hindi ko dapat pagtuunan ng pansin? Sa Biblia, mahigpit na binabalaan tayo laban sa pakikipag-ugnayan sa mga patay, Deuteronomio chapter 18 verse 10-12, sapagkat may panganib sa pagkalito sa pagitan ng aliw mula sa Diyos at panlilinlang ng kaaway. Ngunit tandaan mo rin, ang Diyos ay maawain. Minsan, maaaring ginagamit niya ang ating panaginip upang aliwin tayo, palakasin ang ating pananampalataya, at ipaalalang hindi tayo nag-iisa sa ating pagdadalamhati. Kung sa panaginip mo'y naramdaman mo ang kapayapaan, maaaring ito'y mensahe ng Diyos upang ipaalala sa iyo na Siya ang tunay na sandigan mo sa pagkawala. Ngunit kung ang panaginip mo ay nagdadala ng matinding lungkot, takot, o pangungulila na nagpapahirap sa iyo, maaaring ito'y paalala na may sugat sa iyong puso na kailangang pagalingin, at ang kagalingang iyon ay matatagpuan hindi sa mga anino ng nakaraan, kundi sa liwanag ng Diyos. Kaya ngayon, nasa harapan mo ang isang mahalagang tanong. Ito ba'y isang panaginip na dapat mong yakapin bilang alaala o isang tanikala na dapat mong palayain? Hindi lahat ng Ano ang sinasabi ng iyong panaginip? Isang hudyat o isang hamon? Ngayon, nasa dulo ka na ng mensaheng ito, ngunit ang tunay na tanong ay nasa iyong puso pa rin. Ano ang ibig sabihin ng iyong panaginip? Mensahe ba ito ng Diyos? Isang refleksyon lang ng iyong isipan? O isang paalala ng isang bagay na matagal mo nang hindi hinaharap? Maaring ang panaginip mo ay nag-iwan ng takot, ng lungkot, o ng isang misteryong hindi mo paganap na nauunawaan. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi aksidente na napanaginipan. Sa buong Biblia, ginamit ng Diyos ang panaginip upang bigyan ng babala, ipakita ang direksyon at ihayag ang kanyang plano. Ngunit hindi lahat ng panaginip ay may propetikong kahulugan. Minsan, ito'y simpleng bunga ng ating subconscious, isang refleksyon ng ating emosyon, pangamba o pagnanasa. Minsan, ito'y epekto lang ng isang bagay na iniisip natin bago matulog. Ngunit paano mo malalaman kung kailangang seryosohin ang iyong panaginip? Ipapanalangin mo ba ito? O basta mo na lang kakalimutan? Kung may panaginip kang paulit-ulit, isang pangitain na hindi mo matanggal sa iyong isipan, ito na ang oras upang hanapin ang gabay ng Diyos. Hindi mo kailangang hulaan ito mag-isa. Lumapit ka sa Kanya, ipanalangin ito, at basahin ang Kanyang salita. Sapagkat sinabi sa Job 33 verse 14-15, sapagkat ang Diyos ay nangungusap minsan, oo, makalawa, bagaman ito'y hindi pinapansin ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain ng gabi, kapag ang mahimbing na pagkakatulog ay bumabagsak sa mga tao, ang Diyos ay nangungusap, ngunit handa ka bang makinig? Mahalaga ring suriin ang espiritual na aspeto ng panaginip mo. Ito ba'y nagdadala ng kapayapaan o nagiiwan ng bigat sa iyong puso? Ito ba'y nagbibigay liwanag o nagdadala ng pagkalito? Tandaan na ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kapayapaan. Unang Korinto 14 verse 33.
Kung ang panaginip mo ay tila nagpapahiwatig ng takot, pangamba o kaguluhan, huwag mong hayaan itong mamuno sa iyong buhay. Idulog ito sa Diyos at hingin ang kaliwanagan. Ngunit hindi sapat na maunawaan ang panaginip mo. Ang tunay na mahalaga ay kung paano ka tutugon dito. Ang panaginip ay maaaring babala, ngunit ito rin ay isang hamon. Babaguhin mo ba ang landas mo? Magiging mas maingat ka ba sa mga desisyong ginagawa mo? Magtitiwala ka ba sa Diyos sa halip na sa iyong sariling pangunawa? Sapagkat kung ang Diyos ay nangungusap sa iyo, huwag mo siyang balewalain. Kaya ngayon, may panaginip ka bang bumabagabag sa iyo? Isang pangitain na tila may gustong iparating? I-comment mo ito at ipanalangin natin ito ng magkasama. Huwag mong hayaan na manatili itong misteryo sa iyong puso. Dalhin mo ito sa liwanag ng salita ng Diyos at hayaang siya ang magbigay ng sagot. Dahil sa huli, hindi ang panaginip ang pinakamahalaga, kundi ang Diyos na may hawak ng lahat ng iyong panaginip at ng iyong kinabukasan.